Straw. 3, 4, 5, 6, 7, Give me 8, the 9, 10. Parang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1. you can do it. I do it, Wow, galing. How many? 9. 9, 10, 11. Wow. Up. Push. Yung mukha mo. Ayan. Wow. One more. Up. Gigil. Oh. Lakas ah. Wow, strong. Oh, show your muscle. One more. Wow. Show your muscles. Show your muscle daw. Flex naman. Ganun. Galing ah. Let's go. Let's go. Up. Yeah. 6. 8. That's 4. 'Di okay lang. Gigil. Gigil going up. Up. Uy, galing. Ang lakas, oh. Up. Gigil. One more. One more. Sinasadya. Tinatakot mo si coach ah. One more. Don't do that. Next naman, si Daddy naman. Control mo yung baba. Control sa lang. Yeah. 9. Sure. Come here, sit on ate. Wait. 7. Hold this. Hold. 8. Share. Yay. That's 4. That's 6. Then 13. You can subscribe. Subscribe. 11. That's 5. Ah. That's 5. 3. Yan. 4. 5. 6. 7. 9. 10. Last 2. 11. Last 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 16, 17, 18, Mami, oh. 19, 20. Nakalagay dito. Natanong niya, what changed sa mindset? What changed sa mindset simula nung nag-workout ako? Actually, nag-start ako November 19 na yun. 2023. Yeah. So, this November 2025, second year ko na sa fitness. So, kung ano yung nag-iba, para sa akin, ano lang, just keep on showing up. Basta araw-araw, pumunta ka lang. Or, kung hindi man araw-araw, kung ilang beses kayo nag-workout, three times a week or 4 times a week or 5 times, basta, every session, pumunta ka lang. Not necessarily, higitan mo yung nakaraan. Kasi hindi naman everyday mas malakas ka from yesterday, di ba? There are other factors. Stress mo, pagkain mo, tulog mo. Kahit ayaw mo. Yun yung tinatawag na discipline. Kahit inconvenient sa'yo. Basta pumunta ka lang. Kahit kung ayaw mo mag-cardio, mag 5 minutes ka lang. Eventually, ikaw rin yung mabibitin. Sabi, nandun ka na eh. Ba't di mo na gawing 10 minutes, 20 minutes? Kumbaga, ikaw na mismo sa sarili mong masasayangan pumunta ka. Why not stay longer? Pero wag yung sobrang tagal ha. Kasi 2 hours, 3 hours, 4 hours nasa gym ka. Parang hindi naman siya efficient. So yun. Saka never skip twice. Kung ano ba magkasakit ka man, the moment na makarecover ka na, bumalik ka na agad. Huwag ka nang tamarin. Kasi eventually, kahit ayaw mo dati, maugustuhan mo rin yan. Ikaw na mismo yung maghahanap, ma-addict ka na talaga. So yun, just keep on showing up kahit hindi mo pa nakikita yung progress. Actually, dati yung first year ko bumalik sa gym, parang 6 months, 9 months pa bago makita ng difference. Dati ginagawa ko monthly. So check mo, wala. Hindi pa rin maganda. Kaya dapat huwag ka magmadali. Hindi yung mag-start ka January kasi meron kang beach sa March. 2 months lang. Well, kaya naman yun kung magka-crash diet ka, pero hindi kasi yun sustainable. Babalik ka rin sa dati mong state. Mag-rebound ka. Parang ako. Based from experience na to guys. Kaya ko magpapayat talaga. Nang mabilis. Pero pag bumabalik, doble. Bawa, nawalan akong 10 kilos. Babalik sa akin yung 20. Nawalan akong 15 kilos. Babalik sa akin yung 30. So, mas mahirapan ka lalo, di ba? So, counterproductive para sa akin. Imbis na tuloy-tuloy yung progress mo, nagkakaroon ka ng hiccups. Kasi nga, hindi proper yung foundation mo. May hinahabol ka kasi. So, halimbawa kung gusto mong mag-beach ng March, dapat June pa lang, nag-start ka na. So, you'll have, 8 months? Guaranteed yun, 8 months meron. Basta, may consistent ka lang, may on point ka sa pagkain mo, sa calorie intake mo. Gusto mong pumayat, calorie deficit talaga. Well, this includes yung mga may sakit. Acknowledge din natin na may mga tao talaga may condition na hirap mag-lose ng fat. Ito yung sinasabi ko lang is para sa mga walang condition.
Kasi if you're capable naman, di ba? At hindi mo nagawin yung tama. Baka kasi iba, capable naman, marami lang excuse. So, ibig sabihin lang nun, you don't want it enough. Kumbaga yung pain mo, hindi pa ganun ka lala. Or, yung pagka-hate mo sa sarili mo, pag tumitingin ka ng salamin, hindi pa ganun kalala. Parang kaya mo pang tanggapin na, ganun yung itsura mo. Kasi yun lang naman yung moment eh. Yung moment na sabi mo, fuck it. That's it. Ayoko na nito. Ayoko na ng ganitong itsura. That's the time na magpo-formulate ka na ng steps mo or plans mo paano makuha yung goals mo. Yeah, that's it. Just keep on showing up. Ibang nagagawa nun. Yung consistency naman, hindi naman ibig sabihin everyday pare-pareho ka ng effort. Merong times na mababa talaga yung energy mo. So, hindi mo maka-exert ng ganong taas na energy. Katulad nung mga nakaraan. Basta, maging consistent ka lang. Always show up. Meron naman tanong tungkol naman sa philosophy. Ang natutunan ko, based on science daw, hindi ko alam kung ano yung mismong studies search na lang. Pero for them daw, muscle is the new currency. Ibig sabihin nun, the more na tumatanda ka and the more na may muscle mass ka na nakikip, mas okay yung survival rate mo, kumbaga. So, yun yung ginagawa ko. I keep as much muscle mass as possible. Para pag tumanda ka, di ba? Kumbaga nakapag-pondo ka na or nakapag-bangko ka na at your early years. Pero wala namang maling age para magsimula. Sa tingin mo too late na para sa'yo? I think hindi. Kayang-kaya mo pa rin. Basta work around kung ano yung meron ka ngayon. It's never too late. May tanong din dito tungkol sa diet struggles. Well, as you can imagine, number one, since hindi tayo flexible dieting, nakakasawa talaga yung pagkain. Kasi maduduwal ka na. Kasi pare-pareho lang eh. Oats, boiled egg, chicken, rice, kamote, broccoli, beef. Puro yun lang. So, paano ko nakakaya? Well, number one, dinadayo ako konti by sauces. Use zero sugar sauce. Meron mga barbecue, teriyaki, curry. Ano pa ba? Ano pa bang pagkain? Ano pa bang sauce yun? Meron din mga ketchup, cheese. Yung brand is Rabeco. Nasa Lazada and Shopee din yun. Kalimutan ko isang flavor ng basta apat yun. Burger yun. As in lasang burger. Pero, dahil sa dalas na gamit ko ng sauce na yun, sila mismo, nanawa ko dun. So, pwede kang gumamit ng mga zero sugar keto na lechon sauce. Yung Tostitos, ginagamit ko yung mga dip para sa nachos. Yung spinach, yun, ginagamit ko rin yun. Pwede rin salsa. Pero ngayon, ginagawa namin, kami, adobo or tinola. Para maiba lang yung lasa, para hindi lang siya fried. So, ito naman. Lasang talaga. Lasang karton. Medyo white ito. Yung iba, yung dati ginagawa namin,
iniiba-iba namin yung spices. So, merong mga pangmaanghang, merong onion, basta yung mga McCormick. Yan. Ito bang hacks? Wala, puro yan lang eh. Kasi, you have limited options lang. Sa Pinas, hindi naman gaano din karampant pa yung mga zero sugar or sugar free. Kasi tayong Pinoy, mahilig tayo sa matamis eh. Timer na. So, naka 30 minutes na tayo. Sa fitness naman, ang challenge, mahirap talaga ako mag-lose ng fat. Kahit dati sa AF, matagal. Pero yun nga, parang, basta maging consistent ka lang. Kasi ako naman, difference naman, napatunayan ko na sa sarili ko na kaya ko. Dati, nag 20% body fat percentage na eh. From 30 ata yan, or more than. So, yung mindset ko, kaya ko na yan. Pero hindi ko parang nabe-break is less than 20. Pero, with the guidance of coach, I think kayang-kaya. Iba din yung effect nung nung naranasan mo tsaka nakita mo ng katawan mo. Lalo na yung nakita kong first time ko yung abs. Wow. First time in my life. Kaya pala, hindi pala imposible. Kasi kapag nanonood ka ng movie, di ba? Lalo na Marvel. Tapos makita mo yung artista, rip na rip. Sila Wolverine, sila Thor, di ba? Lalo na si Hulk. So, mapapaisip ko, kaya ba yan? Achievable ba yan? So, yun. Nung nagkaroon ako ng abs, oh, kaya pala. Lupit. So, parang to see is to believe nga. Kaya naman pala. Next question dito. Physical challenges. Well, mahina ako sa bench. Weakness ko talaga, bench. Kahit sa AF eh. Hindi ako malakas. Parang mabigat ko na ata 55 kilos. Ang layo ko pa dun sa 100 kilos club. Kasi malakas naman ako sa deadlift, sa back, sa shoulders. Pero yung talaga, yung bench talaga pinakahirap ko. Na sumasakit agad yung wrist ko. Parang, bisa ganyan, gumaganon. Bibigyan. Kahit mayroon akong wrist straps eh. Pero nakatulong naman konti. Ano pa ba? Laging sumasakit. Hindi eh. Yung sa mga meme, di ba? Left shoulder daw sumasakit. Ako lagi dito. Sa right. Yung pag ganun, pag malalim. Anyway. So yun. Yun yung mga challenges. Well, nasagot ko na yung mga tanong. 16 minutes pa. Hanap tayo ng mga pwedeng questions. Deep questions in fitness. Search tayo. 15 of your most asked fitness questions. Okay. Sige nga. Try natin. Well, mga pang-coach na tanong to. Hindi naman ako coach. Excuse me. "15 powerful questions you must answer for long-term success in fitness." Okay? Sige nga, try nga natin. Number 1. Do you know why you want to change? Wow. Oo nga. Tama actually. Dapat malalim yung why mo. Bakit gusto mo mag-change ng appearance mo?
Well, ako noon, kaya lang naman ako sumali or nag-join sa AS. Kasi, di ba nga, namatay yung twins ko. So, sabi ko, yung time na dapat ginugugol ko sana yung puyat, yung pagod. Since nawala sila, I have a lot of free time. Kasi nasa isip ko na 9 months. Pok-pok to, pok-pok. Hindi lang isa, dalawa pa. Diba? So, kumbaga, nung nawala sila, ang dami ko agad free time. Sabi ko, anong pwede kong gawin na productive and kaya kong saktan yung sarili ko. Pero in a good way. So, yun. Gym. Kasi nahihirapan ka. Pagod ka. Sasaktan ka. Pero, maganda yung resulta. Diba? Two birds in one stone. So, yun. Tingin ko yun. Yun yung why ko na gusto kong saktan yung sarili ko, pero in a good way. And gusto ko gamitin yung time na para sa kanila in a good way. So, yun. Yun yung why ko na. Lampak kung may maging progress, wala. Wala basta araw-araw lang may gawin ako. Araw-araw saktan ko yung sarili ko. Kasi wala naman sasakit pa dun eh. Nawalan ka ng anak. Wala na yung physical sa'yo, promise. Kung ikaw magulang ka, mawalan ka ng anak. Wala nang ibang mas masakit pa. Lahat ng kayang sakit kaya mo nang tanggapin. Number 2, do you know exactly what you need to be and do in order to achieve your desired fitness goal? Well, dati, hindi ko alam. That's why I hired a coach. Yun yung kagandahan na may coach ka, di ba? Sila na magsabi, paano mo ma-achieve yun? I-structure na nila yun. And meron kang extra set of eyes kung paano mo ma-achieve yun and ano yung mga mali mo. Diba? Number 3, we have a health and fitness mission statement. Mula. Dati ito yung I'm speaking purely nung beginner ako. Para sa mga beginner dyan. Do you have a 1-year goal that you can clearly explain? Wala. Ko alam kung better na sabihin ko na rin yung for this credit. Sige nga. Try natin. Sabihin ko na kung old me siya niya or new me. Sige. Yung balik tayo sa number 1. Do you know why you want to change? Nasabi ko na ata dati sagot ko dito. Yung ngayon, mas malalim na kasi I want to give glories to God. Kaya yung ginagawa kong mga content, diba? One gospel. Second, para nga ma-prove dun sa mga depressed na lalaki o tatay na katulad ko na there are other ways na express mo yung galit mo sa mundo. And hopefully, makarecover ka from that. Diba? Number 3, para madama yung mga family and friends ko sa lifestyle ko. Kasi you have to live by example. Hindi mo pwedeng sabihin, ito ganyan gawin mo, pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Kaya the change has to start within you. Diba? By the way guys, baka maputol to bigla. Baka malobat or what. So, consider that as a goodbye kapag namatay. So yun, number 2. Do you know exactly why you need to be and do in order to achieve your desired fitness goal? Yes. I need to be on the stage para ma-proclaim ko yung mga why ko, yung mission ko. Diba? To prove na yun yung, kumbaga,
yung nasa stage ka, yun na yung celebration. Itong preparation, ito yung competition between you and you. Your current self and your past self. Just me versus me. Diba? I think number 3 is the same. Yung health and fitness mission statement. Diba? Siguro, dagdag ko na lang yun doon. Achieve great physique naturally. Yun. Kasi I already put a clear line kay coach na hindi ko gagawin yung pag-enhance. Kasi nga, yun nga, sinabi ko naman na hindi ko naman to gagawin for career, for the longest term. Kaya hindi man ako tutungtong sa bigger global stage. Kaya hindi ko yun. Hindi rin ako mag-enhance. Natural lang talaga tayo. So yun nga, maganda rin na pakita mo ang ganda ng physique mo tapos natural ka. So wow, kaya kaya pala. Yan. Do you have a crystal clear 1-year goal that you can clearly explain? Well, yun nga. Pa-compare yung 1-year old self ko o 1-year past self ko sa future 1-year self ko, di ba? Gusto ko kitang-kita yung progress. Sabi, wow! It seems during day by day, parang wala. Pero when you look at the big picture, ang laki pala ng difference. Have you broken that 1-year goal into quarterly goal? Well, guilty ako hindi. Kasi first time ko to magko-compete. So hindi ko alam ano yung goals monthly, lalo na to quarterly, weekly. Basta sinusunod ko lang si coach anong gusto niyang gawin. Paggawa pala. Ganun din sa sunod na question. Have you broken your goals into small and manageable daily actions that lead to your end goal? Hindi rin. Basta small wins lang. Every day, hopefully, ang goal ko is perfect yung meal plan, ma-achieve yung 10K steps per day, 4 liters of water, mainom lahat ng supplements. Yun. Makakompleto ng 7 hours sleep. Small wins. Hindi ka mag-cheat. Siguro yun na lang, yung manageable. Kasi yun yung within your control. Siguro nag-sleep lang minsan kapag kulang yung ingredients, kulang na yung nabili. So, hindi agad maluto. So, yung kamote, kailangan ko pang i-boil. Tapos balatan, matagal yan. Paano kung next meal po na yun, diba? Lalo na mag-beef. Yung tigas nun. Diba? Papalambutin mo pa yan. Wait lang. Ito timer dyan, pero wala naman akong timer na. Okay. Next question, 7. Do you have a morning routine suited specifically to your needs? Yeah, yung pag-gym. So, first thing in the morning, I wake up. And then I pray. Thank you, Lord, for this day na ginising mo ako. Although I don't deserve being alive today, still, you gave me this brand new morning. And salamat dahil napatawad mo ako sa araw-araw. Please forgive me so that I can forgive myself. Lord, I no longer desire. I just want what you want for me because I know you know what is best for me. And I know that you may not give everything I want, but I trust that you will give everything I need. In Jesus' name, amen. Diba? Ganda. Kasi you already surrendered everything to Him.
Yun, kasama din pala sa prayer ko, please help me save one more life. Or help me inspire them to save their lives. Diba? Kasi hindi naman ako Savior. I'm not Lord and Savior. Only Jesus Christ is the Lord and Savior. He's the King of Kings and Lord of Lords. So ako, I'm just a vessel that He will use to save others, to bring them closer to Him. Yun. Sana yun nga yung goal ko nga. Kaya nag-gospel contents ako. Sana may mapalapit sa Kanya because of my content. Diba? So, yung morning routine after magdasal, syempre, ko. Tapos, rehydrate agad. Tapos, inumin mo na yung mga supplements, ininom mo na yung supplements, kain, meal 1. Tapos, gym. After nun, meal 2. Tapos, ligo, linis ng bahay, edit. Minsan, naglanap ako. Pag sobrang intense ng workout, drain na drain yung energy ko, kailangan ko mag-recuperate. After nun, yun, morning na, hapon na. So, yan, nasagot ko na yung number 7. Ganda nung number 7, ha? Kasi napasok ko yung tungkol kay Jesus, number 7. What a coincidence. Thank you, Lord. Number 8. Do you have a weekly plan for your going to eat that fits with my heart? Yeah, yun nga, meal plan ni Coach. Do you know your workout days and what you're going to do each session? Yeah, madali. Monday to Saturday. Monday chest, Tuesday back, Wednesday shoulders, Thursday arms, Friday shoulder, tapos arms, Friday legs, Saturday abs. Pero minsan, wala si Coach, nagsama na yung legs, tsaka yung abs. Tapos pahinga Saturday. Number 10. What are you doing to ensure you get optimal sleep nightly? Well, yun. Makain ko na agad yung finish ko na yung meal plan, meal 5 na maaga. At least 7:30 to 8 or 8:30 pinaka-late. Para after nun, toothbrush, rehydrate, tulog. Cool down pala muna. Basta nakadepende kasi kanila Arya tsaka kay Ellie kung maaga o makakatulog. So, as much as possible, sinasabihan ko na, "Hoy, lights off na, tulog na." Para ako, hindi na ako ma-distract. And sila din, makakompleto ng tulog. Para ready for the next morning. What is your biggest obstacle to succeeding? Sarili ko lang din talaga. Mahirap din no? Kalaban mo lang talaga sarili mo. Minsan, sinasabi ng utak mo, huwag ka na pumasok, huwag ka na mag-gym, tulog ka na lang, sarap, di ba? Or, huwag mo na kainin yan naman laging pagkain. Iba, kumain ka na lang ng chocolate, ng matamis, di ba? Or, huwag mo na kainin yan kasi pwede naman bukas yan, mag-cheat ka na muna yan. Yun yung mga kalaban, di ba? Sarili mo lang talaga. Once you know your obstacles, what's your plan to attack and defeat those obstacles? Hindi. Mindset lang. And with the help of Jesus. Isipin mo lang, I can do all things through Christ who strengthens me. Doon pa lang. Ang laking tulong na nun. Pero, guys, kailangan mo yung context nun Yung context na hindi, ibig sabihin, sinabi na all things through Christ, blah, blah, blah. Hindi lahat ng
bagay kaya niya nang gawin dahil bibigyan kaya ng lakas. Bago kayo kasalanan, mambababae kayo, papatay kayo. Hindi yun. Ang context nun, if babasahin natin yung verse prior to that, is, sinasabi niya na I've felt or I've been a wealthy person and a poor person. I know how it feels to starve and to be full. So, kumbaga, na-feel niya yung extreme spectrum of its poverty or wealthiness. So, kahit saan ka doon, lahat yun, Jesus will be with you and will give you strength. Yun yun. Kung mayaman ka, madaming temptation, kaya mo labanan dahil Christ will strengthen you. Kung mahirap ka, lahat ang dami mong challenges sa pera, financially, kaya mo yun lagpasan through Jesus Christ. Number 3, what are you doing to mentally and emotionally prepare to change? Well, accept change. Yun lang naman. Kasi hanggat you hold on to the old ways, lalo kang mahirapan tanggapin what is yet to come. So you need to be teachable and you need to be flexible. So you need to adapt. Kasi ang daming companies nga na naiwanan dahil di nakapag-adapt, di ba? Ang daming bumabagsak na empire dahil hindi sila sumusunod sa new order of things. Yun. Do you have some form of accountability and support? Yun. Si coach. Yan, tapos na mag-training si coach. Tapos, si Camille din. Sila yung support ko and accountability na chine-check nila kung consistent ba, ginagawa ba yung tama. If yes to number 14, yung kanina tanong, then who is it and how are they helping? Yan, sinabi ko na. Emotional and mental support sila kasi. Mas madali na. Kung ako lang mag-isa, kung single akong hirap. Kaya, choose your coach wisely and your wife wisely. Dami na. So ngayon, steady na tayo for 20 minutes. Yan. Salita pa ba tayo? Ang ganda na ng content na yun. Baka maputol pa no? Sige nga. Sige, pause na natin. So, tapos maglalaro na lang din ako. Thank you, guys. Nood tayo. Ay, no. Panoorin yung next episode na lang. Peace.